pinigilan ng Malacanang ang mga cabinet members at iba pang opisyal ng executive branch na dumalo sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa 3 ng Abril o sa Huwebes. Kaugnay po yan sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Paglilinaw at iginit ng Malacanang, nasagot na nila ang mga kaukulang tanong hinggil dito. Report mula kay Mean Corvera. Hindi na pinababalik ng Malacanang ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng ehekutibo sa investigasyon ng Senado ukol yan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinadala kina Senate President Francis Escudero at Senator Amy Marcos na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, tinanggihan ang imbitasyon sa muling pagdinig sa Huwebes. Katwiran ni Bersamin, dumalo at nasagot na ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga tanong ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo sa unang pagdinig ng Senado noong March 20 at kasunod nito ang paglalabas ng comprehensive findings ng komite ni Marcos. Inulit din ng kalihim ang pag-invoke ng executive privilege na tumutukoy yan sa confidentiality ng pakikipag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng gabinete. Bukod dito, sub judice ang gustong siyasatin dahil mayroon ng 4 na petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa pag-aresto sa dating Pangulo at sa pagsusuko sa kanya sa International Criminal Court. Nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin, bitin pa rin kasi preliminary report lang naman ang kinaya ko. Marami pa rin katanungan ng taong bayan. Ang dami nga nagte-text, nagtatanong. Tapos marami rin bagong impormasyon na sana maging pagkakataon para yung mga magulong sagot, yung hindi magkatugma-tugma ng mga datos at saka yung mga katanungan ng taong bayan, sana pagkakataon yun para maisagot ng ating gobyerno. Yun nga ang inaantay ko. Tanong tuloy ng mambabatas, sino ang susundin? Batayan niya sa pahayag kahapon ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos na kanyang kapatid, hindi pagbabawalan ang mga opisyal ng pamahalaan na dumalo sa Senate investigation pero taliwas ito sa laman ng sulat ni Bersamin. May invoke lang din niya executive privilege sa bawat pagtatanong ng mga senador na alam umano ni Bersamin bilang dating Chief Justice ng Korte Suprema. Ayon sa mambabatas, ang hindi pagsipot ng mga taga-ehekutibo sa ipinatawag na pagdinig ay lalong lumilika ng duda na may itinatago sa pag-aresto sa dating Pangulo. Noong nakaraang linggo, naglabas na ng preliminary report ang Committee on Foreign Relations kung saan sinabing nalabag ang maraming karapatang pantao ng dating Pangulo nang arestuhin batay sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court na idinaan sa Red Diffusion ng International Criminal Police Organization o Interpol. Walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Walang pangkalahatang executive privilege lahat ng topic. Kaya nagulat naman ako. Kaya sabi ko sa kanila, may sulat ako sa kanila, baka naman ma-reconsider nila. Kasi sayang naman ang pagkakataon, maririnig ng tao kung ano talaga nangyari. Kung nagkamali ako, tatanggapin ko naman. At mas maganda yung nagkakaliwanagan. Kasi pag hindi sumisipot, ang duda ng tao may tinatago. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.